Isang linggo ang lumipas matapos ang kanyang pagmamanman. Dumating ang 10 kataong dayo sa kanilang lugar. Pagdating nito sa baryo, nakakapagtakang sinalubong yon ng 2 pamilyang nakatira sa lugar na parabang kapamilya nila ang mga ito. Wala namang naging katanungan ang ibang mga kakilala nila Tomas, gawa ng madalas mangyari sa kanila ang ganoong kaganapan. Akala ng mga taga-baryo, ordinaryo ang mga nilalang na yon, subalit nagkamali sila. Sa ika-2 araw pa lamang ng pananatili ng mga ito, may iilan ng kakaibang mga bagay ang nangyari. Pagbisita ng 2 pasyente sa tahanan nila Tomas, doon nila napagtanto na merong mga nilalang ang pasimpleng naninirahan sa baryo. Bagaman matalas ang kanyang pakiramdam sa buong lugar, nakakapagtakang hindi niya yon magawang mapansin. Dala ng kanyang pangamba at kuryosidad, agad naman niyang ginamot ang 2 pasyenteng nagpatingin sa kanya. Bago pa man sumapit ang hapon, doon na pag-alaman ni Tomas na paghahalong barang at pang-aaswang ang kasalukuyang iniinda ng isa sa mga ito. Nasa hustong gulang na ang taong yon, kung kaya't labis siyang nagtataka kung papaano pa nagawang makain ng aswang ang laman loob nito nang hindi niya namamalayan. "Manong, saan ho ba kayo nagpupunta? Bakit ganito naging sakit ninyo?" Nagtatakang tanong ni Tomas matapos niyang gawin ang kanyang paghilot at pagtatawas. Hindi ko nga din ho alam, Manong Tomas. Wala naman ho kong pinupuntahang iba maliban sa bundok na aming pinagsasakahan. Bakit ho? Ano ho bang problema sa katawan ko? Inaaswang ka. Maliban pa dyan, may sakit ka ding ginawa ng isang mambabarang. Kilala kita, mabuti kang tao. Kaya nagtataka ako kung bakit ka nagkaganito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya inilahad ang mga bagay-bagay na kinakailangang malaman ng pasyente. Binigyan niya din niyo ng gamot nang sa gayoy tuluyan na itong gumaling sa paglipas ng araw. Binilinan din ito ni Tomas na kung maaari, huwag na munang gumawa ng mga trabahong magbibigay pahirap sa kanyang katawan. Hanggat hindi pa siya tuluyang gumagaling, kinakailangan niyang magpahinga at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman niyang pinauwi ang pasyente. Kampante siyang walang mangyayari doong kakaiba sa kadahilanang naialis na niya ang sakit na ibinigay ng barang sa katawan nito. Hindi din naman siya nababahala sa atay nitong nakain dahil hindi maglalaon, babalik din yon sa normal. Sa pag-alis ng pasyenteng yon, agad naman niyang pinasunod ang kasabay nitong nakapila sa labas. Pagsilay ni Tomas sa isang batang babae na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya, agad naman niya yung pinapasok habang nananatiling tahimik. Ayos ka lang ba, iha? Bungad na tanong ng kanyang ama nang masipat nito ang batang marahang naglalakad. Bagaman harap-harapan itong kinausap ng kanyang ama, nakakapagtakang hindi nito nagawang sumagot. Nakatitig lang ito sa kanila, naghihintay sa kung ano man ang gagawin doon ni Tomas. "Tay, huwag niyo na huyang kausapin. Mukhang hindi lang ang batang yan ang nagmamay-ari sa kanyang katawan. Maya-maya pa, malalaman natin kung hanggang saan ang tibay ng demonyong yan." Sagot naman dito ni Tomas. Bago niya umpisahan ang gamutan, minabuti niya munang makausap ang ama ng bata. Kahit alam niya na kasi ang sakit nito,
kinakailangan niya pa ring makakuha ng kumpirmasyon sa mga magulang nitong nagmamalasakit. Kumbaga, hindi niya yon basta-bastang gagamutin hanggat walang patnubay ng mga ito. Iniiwasan kasi noon ni Tomas ang mapagbuntungan ng sisi sa kabila ng kanyang pagtulong. Manong, ilang araw na hubang ganito ang anak ninyo? Tanong ni Tomas sa ama ng batang nakasunod din sa kanila. Sa totoo lang, Ginoong Tomas, medyo matagal-tagal na din yan. Kaya lang naman kami hindi nakakapunta rito dahil yung kapitbahay namin palagi kaming pinipigilan. Sa tuwing naghahanda kaming bumisita sa inyo palagi silang naroon sa bahay at gumagawa ng kung ano-anong bagay. Siyempre, nag-aalala din ako sa pamilya ko, kaya minabuti kong ipagpaliban na lamang ang pagdalaw sa inyo. Ngayon lang ako nakahanap ng tiyempo dahil sa kaibigan kong una ninyong ginamot. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman siyang kinutuban sa pamilyang nakikigulo sa bahay nito. Maya-maya, mahinahong tinanong naman niya ang ama ng pasyente ng, "Yung bang pamilyang yun kaparte ng mga dayong pumanhik sa atin?" Oho! Kamag-anak niyo ho ang mga yon. Sabi nila galing pa yon sa bayan ng Capiz. Ngayon lang dito napadalaw dahil sa ngayon lang nakapag-ipon ng salapi. Matapos itong marinig ni Tomas, minabuti na niyang puntahan ang bata. Sapat na ang kanyang narinig upang magkaroon ng katibayan ang kanyang haka-haka. Ang tanging nagawa na lamang niya noong mga oras na yon, mapangiti sa tuwa dahil sa labis na pananabik. Bagaman pilit itinatago ni Tomas ang kanyang pananabik, ramdam na ramdam ito ng kanyang ama sa kadahilanang kilala nito ang pag-uugali ni Tomas. Isa siyang taong naghahangad ng mga bagong katunggali, lalo pat kung ang pinag-uusapan ay laban sa mga aswang na nanggaling pa sa ibang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga niyang tinatawas ang pasyente. Marahan niya yung inobserbahan, gawa ng nasisiguro niyang may kakaibang lahi ang aswang na kasalukuyan ditong nambibiktima. Paghawak niya sa loob ng tiyan nito, doon niya napagtanto na meron na pala yung baong yanggaw sa loob ng sistema. Mahirap mang sabihin pero masyadong malaki na ang yanggaw na naninirahan sa katawan nito. Dahil sa kanyang natuklasan, minabuti niya munang wag itong ipaalam sa lalaki. Nang makahanap na siya ng tiyempo para kausapin yon, inabisuhan niya yung bumalik sa kanilang tahanan para dalhin patungo sa bahay ni Tomas ang naiwan nitong asawa't mga anak. Inilahad dito ni Tomas, hindi niya kayang gamutin ang anak nito sa loob lamang ng isang araw. Upang masiguro ng lalaki na ligtas sa kapahamakan ng kanyang pamilya, wala siyang ibang magagawa kundi dalhin ito sa bahay ng albularyo. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Tomas, agad din naman yung bumalik sa kanilang tahanan. Si Tomas naman noon, minabuting ipagpatuloy ang kanyang panggagamot sa pasyente niyang nag-aagaw buhay. Ayon kay Tomas, na kung titingnan mo ang kalagayan ng batang yon, mapagtatanto mong malapit na itong bawian ng buhay. Bukod sa kalunos-lunos na ang kalagayan nito, napakadungis na din ng buo nitong katawan dahil sa hindi na yon naliligo. Umaalingasaw na din ang panghi at amoy ng dumi sa katawan nito dahil na din sa kapabayaan ng mga magulang. Dagdag pa ni Tomas na halos hindi mo na makikitaan ng dugo ang batang yon sa kanyang katawan dahil sa napakaputla nitong mga balat. Naghahabol na din yon ng paghinga na animoy maging ang baga nito, labis nang naaapektuhan ng karamdaman nitong dinadala.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-oobserba, halos mapaiyak na lamang ang kanyang ama habang pinagmamasdan ng batang yon. Umuungol na kasi ito sa bawat paghinga nitong ginagawa na parabang hirap na hirap yon sa kanyang buhay. Tomas, maililigtas pa ba natin yan? Nababahalang tanong ng kanyang ama. Oho, tay. Naniniwala akong maililigtas pa natin ang inosenteng batang ito. Hindi ako papayag na mamatay na lang siya basta-basta sa kamay ng mga dayong napadpad dito sa atin. Ituturing kong isang napakalaking kabiguan kung mamamatay ang batang ito sa aking pangangalaga. Seryosong sagot naman dito ni Tomas. Isang oras lang ang lumipas, dumating na nga ang pamilya ng lalaki. Bitbit nito ang iilan nilang mga gamit nang sa gayoy maging komportable naman sila kahit papaano sa tahanan ng mag-amang albularyo. Kinagabihan, minabuti nilang pag-aralan muna ang iniinda nitong karamdaman. Hindi ito maaaring gamutin ni Tomas kapag gabi, gawa ng labis lamang itong ikahihirap ng sitwasyon ng bata. Alam ni Tomas na mas malakas ang mga aswang tuwing gabi, kung kaya't malakas din ang puwersa ng pagkontrol ng mga ito sa mga taong kanilang niyayanggaw. Ang tanging paraan lamang para hindi mahirapan ng bata, ikubli ang kabuuang presensya nito sa buong paligid. Yun naman noon ang ginawa ni Tomas, kung kaya't nagkaroon yon ng isang mahimbing na tulog. Akala niya, magiging maayos na ang lahat noong gabing yon, subalit 30 minuto bago sumapit ang hating gabi, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Kasabay ng pagrinig nila sa isang napakalakas na pag-atungal sa labas ng kanilang bahay, ay siya namang pagsigaw ng kanyang pasyente habang patuloy na umiiyak. Pilit nitong pinupunit ang kanyang kasuotan sa kanyang katawan na siya namang mabilis ang napigilan ni Tomas sa pamamagitan ng mga pamakong usal. Habang nagpupumiglas ang batang yon, panay naman ang paghawak dito ng ina nito habang patuloy na umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nawala ang kapangi-pangilabot na pag-atungal sa kalaliman ng gabi. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti ni Tomas na lumabas ng kanilang tahanan upang hanapin ang pangahas na nilalang. Pagbukas niya noon ng pinto, binigyan niya ng abiso ang ama ng bata na kahit na anong mangyari, wag na wag nitong bubuksan ang pinto ng tahanan. Ayon kay Tomas, na bagaman nakakandado ito sa loob, makakaya niya pa rin yung mabuksan sa pamamagitan ng kakayahan ng kanyang kasangga. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, tanging pagtangulang naman ang naging sagot nito habang patuloy na hinahasa ang daladala nitong talibong. Sa paglabas nilang mag-ama, agad namang bumungad sa kanila ang kapre at si Elpin na nagmamasid sa paligid. Si Elpin noon, hawak-hawak na ang kanyang 2 palakol na animoy handa ng umatake kung ito man ay kinakailangan. Pagtanong dito ni Tomas, agad naman itong itinuro ang harapan ng kanilang tahanan, kung saan doon bumungad sa kanyang paningin ang 7 nilalang na nagmamasid. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung anyo na halos kahawig na sa isang ganap na tikbalang. Alam ni Tomas na hindi engkanto ang mga nilalang na kanilang nasisilayan, kundi grupo ng mga mababangis na aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya yung nasipat na naglalakad patungo sa loob ng kanilang bakuran. Hinayaan lamang niya ang mga ito nang sa gayoy hindi na sila mahirapang mag-ama. Nang humarap na sa kanila ang mga nilalang na yon, doon bumungad kay Tomas ang kasukasukang amoy na dala ng mga aswang.
Magandang gabi sa inyo mga dayo. Matanong ko lang, wala na bang tao sa Capiz at napadpad naman kayo rito? Bungad na tanong ni Tomas sa mga aswang. Nang marinig naman ng pinuno nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung naglakad patungo sa kanyang harapan habang sumasagot ng, Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lupaing ito, kaya wala kang karapatang magtanong ng ganyan. Hindi lang kayong mga albularyo ang may kalayaan. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung umangil at kasabay nito ang dahan-dahan itong pagdapa sa lupa. Nang maihawak na ng nilalang na yon ang kanyang mga kamay sa lupa, bigla namang nagbago ang buong kaanyuan nito. Sa isang iglap, bumungad sa mga mata nila Tomas ang isang napakaitim na ahas na halos 10 metro ang haba. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong napakaraming mga pangil. Pagbuka ng bibig nito sa kanyang harapan, buong lakas naman niyang hinawakan ng dila ng nilalang at walang pagdadalawang isip itong inihiwalay sa buo nitong katawan. Matapos itong maisagawa ni Tomas, bigla na lamang nangisay ang dambuhalang ahas habang dahan-dahang umaatras. Maging ang mga kasama nito ay natigilan gawa ng hindi nila inaasahan ang tinatagong kapangyarihan ng albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, doon na sila nakaramdam ng pagkasindak sa kanilang mga katawan. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla naman nilang nasipat si Tomas na pumulot ng isang maliit na bato habang patuloy itong inuusalan. Pag-ihip niya ng mga buhay na salita sa mga bagay na yon, biglang lumitaw ang 4 na elemento na merong wangis na maihahalin tulad mo kay Elpin at sa kapre. Nang masipat ito ng kanyang ama, maging ito man, hindi makapaniwala sa abilidad na ipinakita ng kanyang anak. Ayon kay Tomas, na ang mga elementong kanilang nasisilayan ang sumisimbolo sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga elementong yon, kampante si Tomas na wala nang hihigit pa sa kanya maging ang pinuno ng San Cristobal. Habang nakatitig siya sa mga aswang, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang matinding pagnanais na salakayin ang bundok ng Diablo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nabaling ang kanyang atensyon sa matandang anghel nang bigla na lamang itong nagsalita sa kanyang isipan. Tomas, huwag mong kakalimutan na kapag mataas ang iyong hangarin, matindi din ang kabayaran sa oras na hindi mo ito mapagtagumpayan. Sinanay kita para makamit ang kapangyarihang yan, hindi para kaharapin si Macario. Ang nais kong gawin mo, protektahan mo ang lugar na ito hanggang sa ikaw ay mawalan na ng kakayahan para makatulong sa kapwa mo tao. Pagkarinig doon ni Tomas, agad naman siyang sumang-ayon sa sinabi ng matanda. Bagaman inilahad niya ditong hindi niya yun gagawin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naghahangad pa rin siyang makapaghigante sa pangkat ni Macario. Maya-maya pa, agad namang nabaling ang kanyang paningin sa mga aswang nang masipat niya yung hinila ang dambuhalang ahas at kasabay nito ang mabilisang pagsugod ng iilan nitong mga kasama. Pagsilay ni Tomas sa matatalas nitong mga kuko, agad naman niyang itinaas ang kanyang kalasag habang mahinahong nagbibigay utos sa mga elemento. Paglapit ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan, bigla na lamang itong napulbos dahil sa pinaghalong kakayahan ng mga elementong kanyang tinawag. Matapos nitong magapi ang unang pangkat ng mga aswang,
Agad din naman yung sumugod patungo sa iba pa nitong kasama. Halos inabot din ng ilang minuto ang pagpupumiglas ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong wala na silang nagawa kundi iwasan ng bawat pag-ataking ginagawa ng mga kasangga ni Tomas. Maya-maya pa, bigla na ding sumali si Elpin sa labanan gawa ng masyado na itong nabuburyong kakanood. Walang habas nitong pinagkakakagat sa leeg ang iilang mga aswang hanggang sa dumating ang puntong napilitan na ang puwersa ng mga ito na umatras na sa tahanan ng mag-ama. Bago pa man tuluyang maglaho sa dilim ang mga aswang, sinigawan ito ni Tomas na umalis na sa kanilang baryo hanggat meron pang pagkakataon. Binigyan niya yon ng 3 araw na palugit sa kanilang lugar upang umalis ng payapa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang binawi ang mga elementong kanyang tinawag. Bago niya yun pabalikin sa mundo ng mga engkanto, ipinakita niya sa mga ito ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Nagbigay din siya doon ng pagkain sa pamamagitan ng ritual na nangangailangan ng alay ng mga buhay na hayop. Matapos nila itong maisagawa, agad naman silang pumasok sa kanilang mga silid. Pagsilay ni Tomas na mahimbing na ang tulog ng kanyang pasyente, minabuti niya na ding magpahinga dahil sa medyo mahaba-haba pa ang magiging gamutan nila pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, kasalukuyan ng inoobserbahan ni Tomas ang kalagayan ng bata. Kahit papaano, natutuwa naman siya noon gawa ng unti-unti nang umaayos ang kalagayan nito. Naalis na din nila pakunti-kunti ang baho nito sa katawan, indikasyon na meron itong posibilidad na mabuhay sa oras na matanggal na ang yanggaw nito sa katawan. Bagaman nais ng hugutin ni Tomas ang yanggaw, pilit pa rin niyang pinakikiramdaman ang resistensya ng bata. Dumedepende kasi siya sa lakas ng pangangatawan nito. Ayon kay Tomas, na upang magapi nila ang yanggaw ng aswang, kinakailangang malakas ang pangangatawan ng bata. Hindi naman sila noon nagmamadali sa oras, gawa ng hindi pa naman nakatikim ang batang yon ng karne ng tao. Makalipas ang 2 araw, medyo malakas-lakas na ang bata. Pagramdam ni Tomas na kaya na nitong indahin ang kanyang mga hilot, agad naman niyang inumpisahan ang kanyang panggagamot. Noong una, panay pa ang pagpumiglas nito at pagsisigaw. Ngunit nang medyo madurog na niya ang yanggaw, tila ba wala nang nararamdamang sakit ang bata. Nang mapagtanto ni Tomas na nag-aagaw buhay na ang yanggaw, agad naman siyang humingi ng permiso sa pamilya ng bata upang tanggalin ang kabuang kasuotan nito. Kinakailangan niya yung gawin nang sa gayoy magawa niyang mahugot ang yanggaw sa singit ng bata, kung saan naroon ang isang tagong butas na nilikha ng mga aswang. Sa paghugot doon ni Tomas, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang batang yon at kasabay nito ang kanyang paghawak sa buntot ng yanggaw. Buong lakas niya yung hinila hanggang sa hindi maglaon tuluyan niya na itong naikalas sa sistema ng bata. Paglabas ng yanggaw, bumungad sa pamilya ng kanyang pasyente ang isang napakalaking butiki na halos maihahawig mo na sa isang maliit na bayawak. Kulay itim ang balat nito at meron yung namumulang mga mata. May kulay lila din yung dila na halos kalahati ang haba kung isusukat mo yon sa katawan nito. Sa paglapag ni Tomas ng yanggaw sa papag, panay naman ang paggalaw nito na tila ba nagnanais na bumalik sa katawan ng bata. Nang masipat ni Tomas na meron pa yung kakayahang maglakad, agad naman niyang binunot ang kanyang tabak
at mabilis ang tinapyas ang 4 nitong mga paa. Pinutulan niya din yun ng buntot at dila nang sa gayoy hindi na ito makagawa ng kahit na ano pamang bagay. "Tay, may siga ba ang kalan?" tanong ni Tomas habang hinahawakan ng yanggaw. "Wala anak. Sandali lang. Gagawa ako." Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman itong tinawag si Tomas upang ilahad na nakagawa na ito ng siga sa kanilang kalan. Matapos niya yung marinig, agad naman niyang iniwan ang kanyang pasyente upang ihawi na ng buhay ang yanggaw. Paglapat ng balat ng nilalang na yun sa apoy, bigla naman itong nagpumiglas habang patuloy na lumalabas sa buo nitong katawan ang napakaitim na mga usok. Maya-maya pa, agad din naman itong nilamon ng apoy at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkamatay. Ayon kay Tomas, na ang mga yanggaw ng aswang madali talagang lamunin ng elemento ng apoy. Hindi dahil yon sa masama nilang dugo, bagkus ay dahil yon sa mga langis na kanilang pinapanatili sa kanilang mga katawan. Yun din ang rason ng mga aswang kung bakit nito labis na kinakatakutan ang elemento ng apoy. Sa pagsapit ng gabi, tuluyan na ngang napagaling ni Tomas ang kanyang pasyente. Pagkaalis ng mga ito sa kanilang tahanan, agad din naman siyang naghanda upang pagbayarin ang mga aswang na dumayo pa galing Capiz. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang una at huli nilang pagharap ni Panginoong Macario. Hindi pa man tumutungtong ang 9:00 ng gabi, kasalukuyan na silang naglalakad ng kanyang ama patungo sa baryo. Mariin nilang sinunda ng pamilyang kanilang tinulungan sa paniniwalang katabi lang ng bahay nito ang hinahanap nilang mga aswang. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Okay, akala ko magkikita na sila dito sa 24 pero sa last episode pa talaga sila magkikita. Parang meron ako naaamoy na kakaibang ending dito Pero medyo mahirap manghula eh. Yung finale, abangan nyo yun. Bukas yun ng 5:15 ng hapon. Pahintayin na lang ako. Salamat.